Isang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So magang ito, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa. So ang aming ginagawa po ay nagtatali po kami sa mga sanga po ng aming tanim na mga kamatis. Kasi sa sobrang lakas po ng hangin mga ka-farmers, tapos tag-isa lang ang tali. Ang iba natanggal. So ngayon dinagdagan namin ng tali ang lahat ng mga sanga. Kasi mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay hindi po tayo nagpro-pruning ng ating mga kamatis. Okay, so bago natin umpisahan ang ating kwentuhan sa umagang ito, may galab shoutout po, no? Sa mga audience natin na palaging pinapanood ang ating mga video. So sa inyong lahat, maraming salamat po. At saka sa mga new subscriber natin, at saka sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin ng bot farming, magandang umaga po at may galab shoutout din. So ngayon mga ka-farmers, pinapatalian po natin, no, ang ating mga sanga sa kamatis. Kasi kahapon at saka yung nakarang araw sobrang lakas po ang hangin. Kaya ito mga ka-farmers, tag-isa lang ang tali. Then mabigat na to siya dahil po sa dami ng sanga at saka may mga bunga na din tayong nakikita, no. So yun ang mga bungang makikita natin sa ilalim, oh. Tag 5, tag 6 sa isang ano. So yun po, pinapatalian na po natin. Ayan. So ang taas po ng aming talian nasa mga 6.5 feet siguro. Kasi dati po ito ay ano po, sa ampalaya. So hindi na lang namin binago mga ka-farmers, kundi diretso na lang. Tapos yung gamit namin pagtali, ito po ay Atlas Patwine. So sa nagtatanong sa akin kung paano magtali, sa sanga lang po, no? Tapos lahat ng mga sanga mga ka-farmers, kailangan natin talian kasi pag halimbawa may bunga, bumigay at bumagsak din po siya. Ayan. So marami po sila din nagtatali po ng mga sanga. Kasi ang budget nito hanggang tanghali lang mga ka-farmers, kailangan matapos na to. Kasi ang talong na din natin sa kabila ay kailangan natin lagyan ng mga pusti para din lagyan ng tatalian din ang mga sanga para magandang tingnan mga ka-farmers. Kasi pag walang tali ang mga sanga mga ka-farmers, katulad nito, oh. So kahit saan lang, no, nadapa, may papunta din, may papunta doon. So mas maganda na may balag. Ayan. So bukas mag 40 days na ang ating kamatis mga ka-farmers. So hindi natin hindi po magandang tingnan pag hindi maanuhan mga ka-farmers. Kasi ang mga sanga, oh, kita na nyo, kahit saan na lang bumagsak. So kaya nga mga ka-farmers, maganda pag may balag. Kasi ang tali nila noon ay isa lang. So ngayon dahil ang sangay may tag-tatlo, may 4, may 5, din ganan din kadami ang tatali ang mga sanga. So ganitong style mga ka-farmers, maganda pag may daan sa gitna. Kasi hindi tayo mahirapan pag halimbawa iikutin natin ang ating mga pananim at tingnan ang kanilang kalagayan, no. So ito mga ka-farmers, kita nyo, dahil sa sobrang daming sanga, daming talbos na tatalian, ano po, sanga. Okay, so may nagtatanong ano sa atin, na sabi niya kahapon sa ano natin, ina-upload natin na video. Kasi ang talking point natin, alamin natin, ayun ang title, no, ang mga contact herbicide na pwede din nating gamitin pang maintenance sa ating kamatis. So sabi niya sa akin, ipa-search daw sa Google ang Mitrel. Kasi ang Mitrel mga ka-farmers, kahit paliguin pa, no, sa
herbicide na Mitrel ang kamatis, hindi din mamamatay. Sabi niya, subukan mo na sir. Ang sagot ko sa kanya, nasubukan ko na sir, pero may kamahalan, no? Sobrang mahal po mga ka-farmers ang Mitrel compare sa Glostar. Ang Glostar mga ka-farmers, ay mabibili ko lang 1 litro 360 pesos tapos 10 tangke. So yung ganito kalawak na taniman mga ka-farmers na kamatis ay nasa kalahating ektarya. 1 litro lang tapos na. O hindi pa mauubos, no? So 1 litro lang. So ang 1 litro mga ka-farmers 360 pesos. So sa ganito kalawak na taniman ng kamatis ko 350 pesos lang plus taong mag-spray. Tag 20 per tangke kung per tangke natin kasi ang tubig ay nasa gitna na kinukuha dito lang sa hose. So 20, 200, 200, 560 lang mga ka-farmers ang kalahating ektarya mong taniman ng kamatis ay malinis na. Sa Mitrel naman mga ka-farmers na magandang pang-maintenance kahit paliguin pa ang kamatis, hindi din siya mamamatay, may kamahalan po siya mga ka-farmers, no? May kamahalan. Parang nasa 1.8. So ganyan siya kamahal. So pag halimbawa meron akong 1,008 mga ka-farmers, ilang litro na ang mabibili kong Glostar? 5 na. So nasa 2.5 na ang pwede kong ma-sprayhan. Tapos yung ganun pa din mga ka-farmers. So okay lang si Mitrel sa maulan ng panahon. Yan ginagamit ko. Pero pag ganitong sitwasyon mga ka-farmers, ang panahon ay palaging maaliwalas. Kahit yung mga mumurahin na mga glyphosate ammonium, pwede na yun. So wala na akong ma-recommend sa inyo na pinakamurang glyphosate ammonium. Yung Glostar lang mga ka-farmers. Ang Glostar ay isa po siyang contact herbicide na pwede gamitin sa lahat nating mga pananim. Sa ilalim lang mga ka-farmers katulad nito, sa ilalim lang. Kasi lahat ng mga matatamaan ay mamamatay din. Kung halimbawa ay ang kamatis puno matamaan, okay lang, walang problema. Dahon lang mga ka-farmers, no? Tapos ang dahon kung matatamaan ay tatanggalin naman natin pag tumanda na, pag malaki na ang bunga. So di problema, no? Na matamaan ang mga dahon sa kamatis, sa talong, kasi tatanggalin naman po natin ang mga matatandang dahon. Alam niyo ba mga ka-farmers na ang pagtanggal po ng dahon sa kamatis at saka talong ay malaking bagay po. Malaking benepisyo po sa halamang kamatis at saka sa talong kasi ang nutrient na kakainin sa mga matatandang dahon ay diretso ng mapakinabangan sa mga talbos, maliit na bunga at saka sa mga bunga, parang mabilis lang po silang lumaki, di ba? So yun po mga ka-farmers. So sabi ko sa kanya, okay na yun ang Glostar kasi napakainit po ang panahon. So napakaganda po mga ka-farmers. Ito in-spray ng Glostar, kita nyo yan. Kita nyo mga ka-farmers kung gaano kalinis, no? So dahil po sa tulong po ng Glostar. So sa totoo naman mga ka-farmers, baka sabihin niyo malaki ang bayad nyo. Mga ka-farmers, maniwala kayo sa akin, hindi. User lang po ako. Kung ano ang mga mumurahing mga produkto na makakatulong sa atin bilang isang farmer na handang tumulong sa inyo, yun po ang ibabahagi ko. Hindi ako basta-basta mga ka-farmers bayaran ng mga company, kasi marami namang nag-offer, hindi lang 2 or 3 na mag-promote, magbayad sa akin ng 200,000 tapos gagawa lang daw ako ng vlog 2 beses sa 1 buwan. So sa loob ng 1 taon mga ka-farmers, 200,000 ang bayad nila sa akin. Tapos ang magawa kong video ay 24 kasi 2 beses 1 buwan. Yun lang daw. Tapos sila na ang bahala mag-share. So hindi ako ganyan mga ka-farmers. Ang sabi ko lang sa kanila, sagot ko lang sa kanila, sir, subukan ko lang yung produkto ninyo. Pag matunayan ko maganda, pwedeng hindi niyo na ako bayaran. Kasi mga ka-farmers, ang ino-offer nila sa akin para maipa-promote ko ang kanilang mga produkto, una 200,000 1 taon. Tapos libre akong 30 liters sa 1 buwan. Tapos mga ka-farmers, pag halimbawa ay may mga maibenta sa promotion ko, may commission pa ako mga ka-farmers. So malaki din, di ba? So hindi ko tinatanggap ang offer nila sa akin. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kahit hindi maganda ang kanilang produkto natin sinusubukan, dahil sa bayad pwede kong sabihin maganda to, subukan nyo o subok ko na to, di ba? So yun po, no mga ka-farmers, para po sa ating lahat.
share ko lang po sa inyo. So yung Blue Star Contact Herbicide ay sinubukan ko lang. Una, parang natatawa ako kasi alam ko ang mga glyphosate ammonium, ang 1 litro nasa tag 800 na. Bakit mura lang ay ibigay niya sa akin? Baka nabudol o napiki ako. Ay yung sabi ko sa kaniya, subukan mo lang. Ay di sinubukan ko. Yung nagsubok ako mga ka-farmers, sa maulan na panahon kasi ang gamit ko na sa nakaraan mga Bariton or Mitril. Ang Bariton at Mitril mga ka-farmers isang industry lang, Biostad, di ba? Oh. So, 'yon ang ginagamit ko. Maganda ang resulta sa Bariton at saka sa Mitril, patay. Pero yung sa Blue Star dahil sa maulan na panahon, parang 1 linggo or 2 linggo lang mga ka-farmers, buhay na uli ang damo. Buhay na uli ang damo. Pero pag ganitong panahon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Kahit ang dosage niya ay 150 ml, ginawa ko lang 100 ml. So sa 1 litro, sa 1 litro 10 knapsack. So ganito kalawak mga farmers, tapos na yung kalahating hektarya, hindi pa yan mauubos. Tapos ito ang tama niya, tingnan nyo. Kasi yung mga glyphosate ammonium, share ko lang, wala po siyang mga ka-farmers, konting stress na makita o mapansin natin sa mga pananim natin, kasi hindi siya kagaya sa mga systemic na mga herbicide, no, na mga glyphosate. Hindi siya kagaya mga ka-farmers, kasi ang mga glyphosate herbicide ay mga systemic po siya. So nakakasira po siya mga ka-farmers, no, sa po niya, sa mga tanim natin, lalo na pag hindi nagtanim tayo ng mga talong, tapos ang area natin pinagtaniman, inisprehan natin ng mga systemic, hindi natin pinapahinga ng maayos. So may epekto pa din sa ating mga pananim, sisirain ang ugat, matuyo lang bigla, mabagal ang paglaki. Yan mga ka-farmers, stress po siya dahil po sa mga systemic na mga herbicide nating ginagamit. Pero pag contact lang mga ka-farmers, walang problema, kasi ang pinapatay po niya ang talbos lang, mga daholatan, mga dahon. So katulad dito mga ka-farmers, pero pag sa tag-araw, wow, maganda ang resulta. Pero sa tag-ulan mga ka-farmers, yan, pwede na yan ang ka-farmers, yung Mitril na sinabi mo, pwede na, at saka yung Bariton. So kung saan kami bilang isang farmer makakatipid, tapos sulit naman ang epekto para sa amin sa tag-init, ayan, doon na lang kami sa mura. Kaysa ganun pa din, walang bago, tapos ang epekto pareha lang. Tingnan nyo. So yan po, no. So yung mga nasisibol, pwede na lang natin mga farmer iikutin, puntahan or isprehan uli para hindi na sisibol uli. So ganyan lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo. Okay, so thank you ka-farmers sa inyong opinion na pasubukan mo sa akin ang Mitril. Subukan na po Mitril at saka Bariton. Isang industry lang po sila, Biostad. So alam niyo mga ka-farmers, ka-viewers, baka field technician ka ng Biostad, kaya mo sinadya sa akin. Alam mo yung ang Biostad mga ka-farmers ay sa aming probinsya noon sa Zamboanga del Sur, sa Region 9 at saka Region 10. Yung time na biglang umalis ang kanilang regional manager, nagkawatak-watak sila mga ka-farmers. Tapos yung lahat ng mga problema nila sa akin nila inano. Then yon mga ka-farmers, tinulungan ko yung kaibigan na yung produkto nyo na mga Biostad, lahat mga ka-farmers galing sa mga Tribon, sa mga Bariton, sa mga Biostin, mga Wukosim Granule, Wukosim Plus, lahat mga ka-farmers ay magaganda. Subok ko na, kahit may kamahalan pa, pero maganda din ang mga resulta. So yun po mga ka-farmers, yung time na nagkawatak-watak sila, tinulungan din natin silang mabuo uli. So ngayon patuloy na din sila. Dito lang mga ka-farmers sa bandang Luzon, yung mga manager o mga visor, lalo na sa mga field technician, napakatamad, no? Pag mag-order tayo sa kanila ng mga produkto nila, nako, sa susunod pa lang linggo or 2 linggo pa daw. Tapos pagdating ay marami silang dahilan mga ka-farmers, parang hindi ka mapadalhan. So ganyan kay katapad, hindi kagaya sa amin doon sa Mindanao. Pag halimbawa once na makontak mo kasi gusto mong gamitin sa susunod na araw, partner, pwede pa deliver ako ito, 6 na litro ng
then ganyan. Tapos ang mababayaran mo ay nasa mga 20 hanggang 40,000. Yan mga ka-farmers, deliver parang LBC or parang M. Lolier, napakabilis lang. Pero dito mga ka-farmers, nako po, okay lang okay lang kung sila ang nangangailangan sa atin, no? So hindi tayo patas, no? Hindi sila patas. Madaya po sila mga ka-farmers. Malaking tulong naman sa kanila, no? Yung pag-share natin ng mga produkto natin ginagamit na napatunayan nating maganda. Pero ang support nila, kahit sinabi ko na baka naman, no? Kasi hindi tayo binabayaran tapos binabas tayo na malaki siguro ang bayan mo, sir. Hindi po. Hindi ako masilaw sa pera mga ka-farmers. Alam nyo kung ano lang ang meron ako ngayon, kontento na ako. Makakain 3 beses isang araw, makapamerienda 2 beses, makapagkape, ayos na para sa akin. Mapaaral ko lang maayos ang aking mga anak. Yun, tuwang-tuwa na ako mga ka-farmers. At saka higit pa sa lahat, makakatulong ako sa mga kasamahan kong farmers. So ito lang yun po ang ipagmamalaki ko, na handa ako tumulong sa mga kasamahan kong farmers. Hindi ko ipinagdamot ang mga kunting kaalaman ko sa pagpa-farming. So kung ano man ang mga natutunan ko, lahat ibinahagi ko. Kahit sabihin pa man naman nila na mangluloko ako, walang problema kasi alam ko naman na hindi ako gumagawa ng kalokohan sa mga kapwa ko ka-farmers, kundi kung ano man ang mga simpleng paraan, no, na aking natutunan sa larangan po ng pagtatanim, yun po ang ibinahagi ko. Hindi katulad ng iba, napakadamot, tinatanggalan pa ng label. Ako mga ka-farmers, pinapasilip ko. Kung may time akong naikot at biglang may nag-chat, nagtanong, yan, gagawa ako na walang hawak na mga produkto. Kaya nga iniiwasan kong mahumawak ng mga produkto kasi parang hindi tao silang mangbaba sa inyo mga ka-farmers. Baka siguro wala na silang benta. Kaya ganyan na lang. Okay, so yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kung anong mga nakikita niyong mga produkto na ibinahagi kong napatunayang maganda, hindi ako binabayaran kasi sinabi ko na hindi po ako masilaw sa pera. Kasi pagbayaran ako mga ka-farmers, no? Kahit pangit pa ang produkto nila nating ginagamit, pwede nating sabihing maganda kasi dahil sa bayad. Yun po ang katotohanan. So hindi ko tinanggap ang alok nila sa akin. Kahit ganito lang ako, farmer, simpleng farmer lang. Pero hindi ako ganyan mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, maraming salamat po no sa pagsama niyo sa akin sa ating kwentuhan na may aral. Mega love shout out po no sa mga new subscriber natin, sa mga sharer natin, kasi yung mga sharer sila po ang nagpapakalat para marami tayong mga views mga ka-farmers sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat, maraming salamat po. God bless at mabuhay tayong lahat. Hanggang dito na lang. Bye bye po. God bless us all.